So ayan mga kaibike, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, so pag-usapan naman natin about dito sa harness ng e-bike natin. Dahil minsan nagkakaroon din ng problema yung harness natin. Okay? So gusto ko lang i-share to sa mga baguhan na hindi masyadong kabisado yung harness ng e-bike. Okay? So dito mga kaibike, ito i-share ko to. Itong socket na to ng papunta ng panel natin. So pagka once na naglulos yung panel natin, na wala namang problema dito sa socket natin, check natin yung supply niya. Ito yung negative, ito naman yung positive, yung kulay pula. Itong wire na to mga kaibike, single wire lang to, papunta doon sa may likod ng harness natin, dito sa pinakalikod. So nakadugtong na rin yan dito, nakasangan na rin yan mga kaibike dito sa positive natin na wire. Okay? So yan. So pagka once na naglulos yung supply ng display natin, so kailangan i-tester natin yung positive. Pag once na okay siya dito, papunta dito sa likod mga kaibike, papunta ng breaker natin or papunta ng controller natin, pag good siya mga kaibike, ibig sabihin nun hindi po sira yung wiring natin, lalo na dito. Dahil pagdating po dito mga kaibike, nakasanga po yan dito mga kaibike, nakadugtong na yan dito sa loob. Okay, so ang gawin natin mga kaibike, pangalawang option natin dito sa negative, itong kulay itim yan. So itong kulay itim na to mga kaibike, pagdating dito naman yan, nakasanga yan mga kaibike. Kaya magtataka kayo, lalo na sa mga baguhan, naguguluhan sila sa wiring. Kasi pagdating dito mga kaibike, dito sa likuran, bakit kukunti yung wire nya? Pero pagdating dito sa dulo, napakarami. Okay? So yan ang i-explain ko sa inyo mga kaibike, lalo na doon sa mga nag-aaral about dito sa harness. So ang gawin nyo mga kaibike, ito, kaya nasasabi nyo na napakaraming wire na to mga kaibike. Pagdating kasi dito nyan mga kaibike, yan, nakaano na yan dito, nakasanga. Iisang wire yan dito, papunta dun sa likod. Pagdating dito sa, hanggang dito sa may PVC nya, na may electrical tape, nakasanga po yan mga kaibike. So minsan may posibilidad na yung wire na to, kagaya nito, yung light na to, light blue, okay, minsan yung isang wire na mga kaibike, natatanggal yan doon sa pinagdugtungan nya. Kaya minsan mapapansin nyo bakit wala siyang supply, pero yung ibang kakulay nya, parehong kakulay nya, may supply siya. So ang gawin nyo mga kaibike, ang magandang gawin nyo dyan, kagaya din nito ng negative, pagdating yan dito sa taas, nakasanga na yan dito. Okay? Kaya mapapansin nyo, napakaraming wire dito sa taas pagdating sa taas. Pero dito mga kaibike, puro single wire lang yan. Except lang doon sa throttle nyo. So ang throttle kasi natin, hindi nakakonek yan dito sa pasangan na wiring nya mga kaibike. So may sariling wiring talaga yung papunta doon sa controller natin. Okay? So ang gawin natin mga kaibike, para malaman din natin kung ano ang posibilidad na bakit walang supply dito, itong negative natin, o kagaya nito ng ito 12 volts to mga kaibike, itong wire na to dahil itong harness na to may converter. Kagaya ng itong red na to na may kulay black. So kung mapapansin nyo dito mga kaibike, ito may supply siya, tapos yung kakulay niya, kapareho niya dito na ibang wire, yung kapareho niya na wire, kagaya nito, bakit wala siyang supply? So ang gawin nyo mga kaibike, ito i-share ko to sa inyo. Ang gawin nyo, bubuksan nyo to, yan,
Lalo na pagka hindi kayo masyadong familiar sa tester. Pero mas maganda, familiar kayo sa tester. Para mas madali yung trabaho nyo. Yan, buksan lang natin to mga ka-e-bike. Para makita natin yung posibilidad na sira ng harness natin. Or may naputol dun sa loob. Yan. Pag binuksan natin yung mga ka-e-bike, ganito yan o. Ayan siya o. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kagaya nito ng light blue. Ayan o. Light blue siya. Pero pagdating dito, so tanggalin pa natin to. Yung electrical tape na isa. So ayan mga ka-e-bike, natanggal ko na. So ayan, nagtataka kayo bakit napakaraming wiring sa harapan ng harness natin sa e-bike. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-e-bike. Ayan. So example ko ito, yung kulay red na galing sa may 12 volt sa converter natin, ito yung wire nya. Ayan, yung red na may black. So pagdating dito yung mga ka-e-bike, nakadugtong yan. Ayan. So dito may posibilidad na yung isang wire dito minsan nahuhugot. Okay? Tapos yung iba nakapix siya dito sa may 12 volts natin. Kaya mapapansin natin yung itong wire na to, bakit wala siyang supply. Pero yung kasama niya na wire, na same lang na wire, mayroon siyang supply. Okay? Yan yung point ko mga ka-e-bike para dun sa mga bago. So pagka once na hindi nyo ma-detect yan, so mahihirapan talaga kayo mga ka-e-bike. Kaya kailangan buksan nyo yung harness nyo mga ka-e-bike. So ganyan siya mga ka-e-bike oh. Ito yung sinasabi ko na isang wire lang siya, pero pagdating dito nakasangayan mga ka-e-bike. Okay? So marami yan. Kagaya ng negative. So ito yung negative ng harness natin, yung kulay black. So nasa na yon. So ito siya mga ka-e-bike. Ayan. So ito yung negative, yung kulay black mga ka-e-bike. So ito 5 wire, bali 6 na wire yan. Okay? 6 na wire. So pagka once na ito yung nagloko, ayan. So pagka once na naputol yan mga ka-e-bike, lalo na papunta dito sa may supply ng busina nyo. So ito yung supply ng busina natin, papunta doon sa busina. So pag ito naputol mga ka-e-bike, ibig sabihin yan, yung sa busina nyo, hindi siya masusuplayan ng negative. So ang busina kasi natin, may negative, may positive yun mga ka-e-bike. Okay? So ito namang kulay pink na to, ito naman yung papunta doon sa may switch natin, sa post button, connect ng positive natin. Okay? Kung 12 volts yung busina natin. So yan ang sinasabi ko mga ka-e-bike. Ito yung isang wire dito, pero pagdating dito magkakadugtong yan. Kaya kailangan ito mga ka-e-bike, pagka once na about sa electrical dito sa e-bike natin, sa mga wiring, kailangan kabisado nyo rin to. Okay? So kailangan ito kabisado nyo, tandaan nyo. Tapos itong mga wiring na to, kailangan makikita nyo rin doon sa mismong harness nyo. So ganun po mga ka-e-bike. Kailangan importante talaga to na malaman nyo mga ka-e-bike, lalo na doon sa mga baguhan. Dahil hindi din natin masasabi, kahit sabihin mo kung gaano tayo ka galing din sa pagwa-wiring, so nagkakamali din tayo. Okay? Hindi din natin maiwasan yan sa sarili, kahit ako mga ka-e-bike. So yan o, kulay orange, pero pagdating dito 4 na piraso siya. Ayan.
Tapos itong light na to, isang wiring lang siya, pero 4 na wire din. So yan. So kailangan i-check nyo talaga din to mga ka-e-bike pagdating sa wiring, pagka once na naglulos yung wiring nyo or nawawalan ng supply. So yan ang ginagawa ko, pinagbabasehan ko. Unang-una, ititester ko. Pag good siya, okay siya. Pero pag hindi siya good, so ang gagawin ko dyan, pinapalitan ko ng connection. So kagaya nito. So example natin ito mga ka-e-bike Itong 12 volts na to, okay yung connection niya, okay yung converter niya. Pero pagdating dito sa may wiring niya, tapos papunta dito sa likuran, so tingnan natin yung connection ng converter natin. So ito yung connection ng converter natin. Okay? So ito yung supply niya sa gitna, yung 12 volts. Yung may red saka itim. So ang gagawin ko dyan mga ka-e-bike, pag okay yung converter natin tapos wala siyang supply ng 12 volts, ang i-check ko dyan, una kong i-check, ito yung wiring dito, tapos papunta dito, kung may continuity siya. So hindi kasi din natin masasabi mga ka-e-bike, pagdating kasi dito, minsan napuputol yung wiring natin. May posibilidad na napuputol yung wiring natin dito. So hindi na natin mahahanap yon. Kaya ang gagawin na lang natin, nagba-bypass tayo. Okay? Yun ang madaling paraan. Kaysa magbaklas tayo dito ng PVC na to, tapos iisa-isahin pa natin yung wiring nya para mahanap natin yung pinakaputol, tapos magdudugtong pa tayo. So ang gagawin na lang natin, magba-bypass na lang tayo. Okay? So yan. So yan lang mga ka-e-bike. Ito lang yung pinaka-importante, lalo na dun sa mga baguhan. Ito lang yung i-share ko sa mga gustong matuto din sa harness natin. Okay? Ganito lang kadali mga ka-e-bike pagka once na gusto natin matuto sa harness natin. So kailangan makita din natin yung loob ng harness natin. Lalo na dito sa mga dugtong-dugtong na to mga ka-e-bike. Yan. So pagdating naman dito yan mga ka-e-bike, dito sa pinakalikuran nya, ayan. So dito, kung mapapansin nyo dito, bakit may mga malalaking wire na yan. Okay? Tapos pagdating dito sa dulo ng harness natin, doon sa harapan, maliit na wire na yan. So dito mga ka-e-bike, so pwede nyo naman itry yan. Buksan nyo, pag-aralan nyo, para makita nyo rin yung dugtong nya dito. Tapos dito mga ka-e-bike, ayan, kailangan mabuksan nyo din to, pati dito, para makita nyo yung kung saan ba nakakunik yung mga wiring na yon. So yan. So yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin sa YouTube channel. So sana may natulungan na naman ulit ako sa mga baguhan at gustong matutos about dito sa harness natin kapag once na naglulos yung ating mga wiring mga ka-e-bike. Okay? So yan lang po. Salamat po mga ka-e-bike.